ang cross. So, naa siya, daghan kayo siya o meaning, makuha na to sa Old Testament, o niya, pattern siya sa New Testament. Kaya kung nakamemorize mo sa Psalm 3, the Lord is my shepherd, I have everything, I shall not want. He lay me down in the path of righteousness. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, the rod and your staff, you comfort me. So kining rod o staff, mo ni siya, bunaw o ibubugaw, naghatag na to comfort na to. Mao ay naghatag na to otoridad, no? O gahom. Siya atong hisgutan, ang gahom sa sign of the cross. Gahom sa cross o sign of the cross. Ang history sa sign of the cross. Maghisgot ang history. Manahan ba ko history? Then, different meanings of the sign of the cross. Mao na atong hisgutan. So, basin og kay kasagan bitaw sa ato ang Bible study, makita man nato na nga nagbalik-balik na magbalik-balik tig Bible study, balik-balik na puning pagtulunan ato bahin sa cross of Panginoos. Kay matod pa ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, lingon siya, si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundi aron magsangyaw sa mayong balita. Wala na ko gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo sa cross. So na jud gahom, no, ang kamatayon ni Kristo diha, gahom diha didto sa cross. Na dili ato ibuwag. Hindi ito ibuwag ang gahom ni Kristo ug ang cross. Kinaadyo na siya. Nung gigamit man na siya sa itong mga kauban, mga exorcist priest, mga pari, mga obispo, nagsuot ang mga cross na importante yun na nato. Kay naay atong bituan isip Katoliko nga kini dunay gahom ng Kristo sa cross. Okay? Dili po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, mag-translate po ni siya ba? So aningon dili, for the message about the cross is foolishness, managingon ni Brad kanina ninyo. Foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is power of God. Kita mga Katoliko, kaya mga laing tinuan, luwas na sila. Luwas na kuno sila. Pwede ba sila mutuwa sa krus? Hindi rin matuwa sa krus. Ang kita, ituwa ta sa krus. Nya, kisa may gingon, aray nga, perishing, nangalaglag. Kaya ang misay sa may tuwod sa kamatayan ni Kristo, dito sa cross, binuang alang atong nangalaglag. So katong dili mo to cross, ay, nangalaglag na dito pa kay binuang na to nila. Then, apan ka na itong giluwas, gahom kini sa Diyos. So, mo ni siya ang meaning sa cross. Okay, next. Sa 1 Corinto, sa 1 Corinto chapter 1 verse 23 to 24, mingon diri si San Pablo, apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining mensahe dili madawat sa mga Hudiyo o binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego, si Kristo mao ang gahom o kaalam sa Dios. So gahom o kaalam sa Dios. Unya giila gyud na nato na si San Pablo gyud nagsulti ani. Then sa Galatians chapter 6 verse 17, namingon pa siya, from now on, let no one trouble me, for I bear in my body the marks of our Lord Jesus Christ. Sa katapusan, manginaot ako nga wala na untay magsamo kanako, kay nias akong lawas ang mga ulat nga namatuod sa akong pagkaulipon ni Kristo Jesus. Kay ngano? Kay mga apostoles is kung naman latuson, gipriso pa galing si San Pablo, latuson pa si San Pablo. So, nadawat na to, isip Kristohanon kita, adawaton usab nato ang krus atong gipasan. Mga problema, mga pag-antos nato, dawaton nato ang makasuot ni Kristo. Giingon sa usa ka pari no nga si San Pablo may una nakadawat sa gitawag og stigmata, no? The first kuno nga nakadawat og stigmata si San Pablo. Kay mga ulat nga matuod nga sa akong pagkalipon duha ang teori nga gilatos gisakit si San Pablo sa panahon nga siya nagsangyaw. Then napoy gingon nga siya may unang nakadawat sa unang stigmata.
Okay? Sa Philippians chapter 3, verse 18 to 19. Naingon gapon siya, San Pablo, isultihan ko na kamo niini sa makadaghan o karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga kinabuhi sa kuhay sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Musangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang pagka-Dios mao ang ilang luwasang kaligon ug nagpasigabo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naghunahuna lamang sila sa mga butang nining kalibutan. So kita gihapon ato jud nang kinabuhi ang ato ang cross ni Kristo. No kay aron sundon nato si Kristo sa iyang pagpakita nato, footstep niya nato, isalikway nato ang tanan. Ang atong focus gyud si Kristo. No focus gyud ta ni Kristo. Kay aron dili ta musangko sa kalaglagan, di ta sigitag apil og Bible study pagkahuman nagyabot tayo mga gipangbuhat nga di maayo. Sa atong pagpaningkamot kay bawo mga Dios atong kasing-kasing balag uban ang unsa ilang tan-aw sa uban nato sila nakibaw sa atong kasing-kasing. Okay, dire Galatians chapter 5 verse 11. Apan mga igsoon kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako nga kinahanglan ang pagpatuli nganong gilutos man gihapon ako kung tinuod pa kini nang akong pagwali sa krus ni Kristo dili unta makahimog kasamo. So kini bag-o man ning pagtulunan nga giwali ni San Pablo kay kung pagtuli pa ang iyahang iwali dili musupak niya pero naghatod man siya minsay nga bag-o so nakahimo siya kasamo. Nakasugat siya kasamo. Niya na punta, anin ta sa mga church fathers. Nagsugod ta sa history sa mga church fathers. Unang church father, mingon ang mga laing tinuano nga asa mabasa nga si Jesus nagsugo nga panguros mo. Nga napulang tinuan mingon, kung sakaling, kung pananglitan, dili wala namatay si Kristo pinagi sa cross panalitan gibigti bana unsa may ato ang sign the cross may kita sign unsa may atong sign in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit sa samahan nga natong sign mo na gingon sa uban nga pinaluso po ba pero dili biya katungod kay naay pattern nga daan sa Old Testament gibutan jud sa Dios nga matay si Kristo pinaagi sa cross. So matud pa ni Tertullian may asa mo basa nga ningon si Santa Maria panguros mo, ningon ang mga apostles panguros mo, ningon si Kristo panguros mo. Sus Ginoo ko, wala pa nalansang si Kristo sa cross, wala pa na bag-o ang kahulugan sa bahin sa cross nga tinunglo ang gibitay sa cross. Tungod sa sala, kasagaran katong mga pangpatay sa cross, makasala man. So mo ang kahulugan ay tinunglo ang gibitay sa cross, pero wala pa man bag-o ang kahulugan. Kaya tungod kay wala pa pagkamatay si Jesus. Maingon si Jesus nga, panguros mo daan? Dili jud binuang jud ang mga pinilusupo jud kayo ang style nila. Na pinilusupo jud kayo. Pero ang cross gi bansay na daan sa first century na. Sa atong mga church fathers, kaya mga church fathers sumusunod na sa atong mga disipulo. Apostoles, disciples, then church fathers. Muna, apostoles, disciples, then church fathers. Bago pa kayo sa 155 AD, no? Sa 1st century to 2nd century, mayroon si Tertullian, the famous church father. Kaya naman iyang mga panulong ang gidawat sa simbahan. O naman po yung gamay nga, nagtapas gamay. Pero naadyo daghang panudlo nga gidawat sa simbahan. Ingon siya, in all our travels and moments, in all our coming in and going out, sa tanan itong paglakulakaw, sa atong pagkawasabay, sa atong pagsud, no, in coming in and going out, in putting of our shoes, magsuot sapatos, at the park, at our table, in lighting our candles, in lying down sa atong paghigda, no, in sitting down, whatever employment, occupy sa unsay ang atong pagabuhaton. We mark our foreheads with the sign of the cross. Magsigil ang jutag panguros. Muna challenge na to, ani. Makahimo makatag panguros at least 1,000. Pero dahil pa rin ingon, makahimo batag magpanguros 10,000 times a day? So kay nga naman, grabe kaayo ang power sa cross.
Mingon si Tertullian. Okay, usa. Lain po ni siya. Usa ni siya ka apostles of sa Georgia. Kini si Saint Nina, woman saint, babae ni siya nga santos. Known po di siya as Saint Nino. Gitawag siya Saint Nino. Oh, in between 2nd to 3rd century. Unsa ni hitabo ni kini si Saint Nina, gi-capture ni siya o sa tuingan atong capture niya taga Georgia, ni-capture niya. Unya dito siya sa Georgia. Ang hitabo is gabi siya ka-prayerful man. Diyan gamit siya honor gisa sa cross. Ang nahitabo is dihay queen niya nagmasakiton og taman. So ang duol niya ang queen niya og ang gibuhat niya is by the use of the wooden cross iyang gibless ra ang queen. Gampo siya, gabless siya sa queen og diha na hayo ang queen pinaagi sa cross. Another example, si Saint patron sa mga pari, si Saint John Marie Vianney. Si Saint Marie John Vianney is kini siya patron man sa mga pari. Si Saint John Marie Vianney dugay man siya na pari tungod kay di kaadyo siya bright ba, di kay siya bright, so dugay siya na pari, pero grabe siya ka prayerful si Saint John Marie Vianney. Niya, pagkaparin niya, gi-assign siya sa lungsod sa Ars sa France. Sa dihang nag-travel siya, naglakbay siya ba, nagasakay siya o karwahe. Natingala man siya, kay bisasaw niya guyod sa kabayo, di man dyan, mulihok ang kabayo, ang ligay, di man dyan, mutuyok ang ligay. Moto nga, pagtanaw pa ni Saint John Marie Vianney, naman sa niligay, pagtanaw niya, diha may ganino, diha may gaitong. So, ang gibot ni Saint John Marie Vianney, nanguros sa Diyos siya sa atubangan sa will sa iyang ligid sa di pagkahuman nindagan ang ligid pagboy niya nindagan ang ligid. Grabe man to siya o persecution sa mga yawa no si Saint John Marie Vianney. So yung anak ka grabe ang gahom otoridad sa cross bisan karon ang atong mga exorcist priest mo diyan gamiton nato magmoy gamiton sa mga pare. Kanya bisan kini mga obispo nagkukross ang obispo katapos ng minister nagkukross o kung mahimo kita, nga punta, magsuot pa ng cross. Okay. O sa'y panudlo sa atong Santa Iglesia, nga ingon diri ang cross na kahulugan ni Kristo o sa atong tinuuhan. No, mao kini timaan sa atong pagkabinyunyagan. O nga sa akto sa pagtutungod kay sa atong pagpangros, atong mangidag ipadayag sa tulo ka dagkong misteryo sa atong pagtuo ang Santisima Trinidad. Sa inkarnasyon, kung ang pagkatao sa anak sa Diyos, o sa redemption, kung pagpanubos. Ngayon, kita mga Katoliko, dili na ito ikauwaw ang pagpangros. Kaya, ugnay, mga protestante nga atong kauban kay, butag maigog ba mga ta? Mga butag, kinahanglan dyan na, dakoon dyan na ito ang pagpangros. Nga, dili, pareharing Bradijin, ingos Bradijin, magkaon pa sa restaurant, sumangin na taghagbo sa kutsara, dyan po man, nga nag-cross. Na sikreto pagpanguros. Inalan ato ipasigar mo, manguros kita. Nagkimin mo, timaan sa ato pagkabinyagan, layo pa ta, bisag botak kalbawin, katoliko ka, naibaw ano katoliko ka, kay, nagsige na kag, panguros. Nga, nagpadayag, kini sa tulong kadagkong misteri sa atong pagto, ang Santisima Trinidad, yan ingon sila, nga, nasa ipadayag, pinadayag, chapter 3, patungan, ingon nga, simbolo sa patik sa mananap ang cross. O saan pagsimbolo sa patik sa mananap sa cross? Ningon nga, gipatikan ang inilaw din nila, ang datugang pobre, ang inilaw nila sa timaan, sa usa ka tao sa timaan sa 666. Usa mong 666, anak, usa ka tao sa 666. Dili man na timaan sa manap, kundi ang ato is ang Santisima Trinidad, man atong sampit sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. So, in Santisima Trinidad man. So, maupo na siya na siya, meaning no, ang inkarnasyon sa pagkatao sa anak sa Diyos o sa dimensyon. Sa tibo, ang atong pagpangos, the whole salvation history, naa sa cross. Pagpangos lang daan mo, dako na kaayong istorya sa salvasyon. Gihimo sa ginawa na to. Short prayer. Okay. Oh. So, ang pagpangros o sa kaaktos pag-ampo, tungod kay pinagi ni atong gipangayong gikan sa Dios ang iyang panalangin. Mao na nga kung ang
ang mga obispo, manalangin nato, hangay ta sa Ginoo, ngay sa Ginoo, nga panalanginan kita. O kita gani, binay mo amin nato, mga bata mo amin nato, o gani na ato na, God bless you. Mo na purpose na, God bless you. Akong mga bata mo amin na, inaamin. Inapar amin na, God bless you. Mutubag sila, amin. Kaya mo ni sign nga, atong hangyon ang Diyos, nga manalangin siya sa tao nga atong kurusan. Dili mo nga gikurusan nato kay gitunglo nato. Pagkaon nga gikurusan kay tinunglo ko no. Tunglohon ang pagkaon kung kurusan nato mangunos nato ba sa tao, atong gitunglo ni sig tao. Lahi ang ilahang pagsabot. Okay. So, ang Santisima Trinidad atong ipadiag, ang Mahal Anak Espiritu Santo, kasuguan sa Dios atong ibutang sa atong una-una, na meaning ha sa atong kasing-kasing o atong buhaton o kinabuhi. Ang simbahan naghatag indulhensya partial sa muhimo sa pagpangros diya sa kahimtang sa grasya. Apo ta sa state of grace nga. Bisan ta wala tay at nga sala, wala tay mutasin nya mangros ta pidako na kayo epekto sa atong mga pagbayad, mga bayad na to sa silog na to nga atong pagbayaran ba sa purgatorio o dinhinis kalibutan kung magsige ta og panguros. So kinahanglan kita manguros. Okay? Ay na po tayo sa Laing Church Father. Bahay ni Saint Cyril of Alexandria. Church Father po rin na to. Ingan siya diri sa 3rd century. Ganina ka 1st to 2nd century mo to. Napod sa 3rd, 4th century. Ningon siya sa iyahang pagpanudlo. Chapter 36, Catechesis. Let us then not be ashamed to confess the crucified. Ayaw na dili na to kaulaw no nga pagsangyaw no sa ginasa. Be the cross or seal. Himuang silyo. Sa may pumag silyo day ipatik jud nato. Be the cross or seal made with boldness by our fingers. So kinahanglan jud na atong ipatik nato sa atong lawas. On our broth, sa atong sabaw, and in everything over the bread. Mukaunta, when we eat, and the cups we drink in our comings, bisag mo yung tagtubig, mamunos yapon ta. And in goings before our sleep, when we lie down, when we awake, when we are traveling, and when we are at rest. Bisag mo pahuway ta. Magsigit ang panguros, bisag na, magaling ko na magsigit ang panguros ka. Indulhensya rin na siya. So, praise the Lord. Okay. Meaning niya po ni naitaghan kayo na sa Old Testament. Nga, i-type na to, i-pattern, i-prefigure na to. Kay prefigure, ang Old Testament is a prefigure man sa New Testament. Dili pwedeng magbuota nga si Kristo, bitayon, anak. Dili, kinaan na kabubuto na sa Diyos. Nga, kinhalan, ilansang sa cross. Muna siya i-prefigure, usas mga prefigure. Sa Egypt, napo kahampak, di ba? Napo kahampak, ang mga Israelita dito nagpuyo sa Egypt. Giulipon sila sa mga Egyptohanon. So napo kahampak. Sa ikanapo kahampak mo ni siya. Ningon ang Ginoo nga pag-ihaw o kaniro ang dugo, ihumutong hisupo, sagbot, isupo, o ang dugo ipahid sa pultahan. Kanang balay nga dunay dugo nga gipahid sa pultahan. Dili musud ang si kamatayan. Di musud ang anghel nga mopatay sa kinamagulang anak. Tungod kay na-protected kini pinaagi sa dugo sa kaniro. See? Mao na siya. Then, sa New Testament, unsa man sa New Testament, dugo mo po ni Kristo. Asa man mi agas ang dugo ni Kristo. This aman, natuan, unsa may natuan sa dugo ni Kristo? Mao ang cross. So ang cross mo'y timaan nato, nakita atong lawas at balay sa Dios man. Yes, kina balay man sa Dios, balay man nila nga kinahanglan patikan sa dugo. Atong lawas is balay, so kinahanglan kini patikan sa timaan ni Kristo. Kung sa diin gipatuan kini sa dugo ni Kristo. Walay makadautan mga panulay na makasulod nini. Kinahanglan atong 5 senses. Matod pa ni Father Darwin, 5 senses, patikan na to ani. Labi na sa holy oil. Patikan na to ang atong buna, atong mata, ang ilong, ang bakbak, anak.
aron dili maka ako kay kabuyonan man ko kaya mo travel bitaw kabuyonan ko so sige na ako magrosaryo din ako apel sa rosaryo kaya magbutang holy oil sa akong bunas wal nagrosaryo ko ang mata na hantod kuto-kuto na wala na ba ko kabuya o travel ko sakay truck nga akong gipanid-an wala jud okay so mao ni siya dapat nila yung church father aritas mga church fathers sa tuig 300 AD Saint Athanasius of Alexandria, 3rd century. Mingon siya, by the signing with the holy and life-giving cross, nagbuhat og na devils and various scourges are driven away. Pinaagi sa cross, sa sign sa holy cross. No, naghatag kinabuhi ug ang panuway ug ang hampak ug latigo sa panulay mawala, no, mawala. Because it is priceless. Uy, bayad. Anong dili mo panukong matag gamit na? And costless power. Uy, bayad nga gahong. Pwede ta anytime. No? And we praise Him who can say. The Holy Fathers have transmitted to us, including even unbelieving heretics, the use of 2 fingers. Dili lang kagitara mga Katoliko, dili lang kita mga Kristiyano. Gibirin nga to ni. Gibirin ni Isu Kristo bisan sa mga heretic. Para mapanlindan ta for protection. It's a symbol of the Trinity. Okay, ano ito diri di ay? Na ay symbol diha. Balikta. Sa Greek, sa symbol na siya. Duha ka symbol. Sa primero no, sa third century, ang symbol sa pagpanguros, pwede siya gamiton nagsimbolo siya o divine nature pagka pure nga Diyos ni Isu Kristo o pagka-pure nga tao ni Isu Kristo. Divine nature o human nature ni Jesus Christ. Muna pwede gamitin na to pagpanguros, Tulo. Nya, pwede po siya tulo. Pwede po siya tulo. Kaya nagsimbolo po siya Holy Trinity. No, pwede siya tulo. Kung tanan ko na po, not the problem but Lord, nagsimbolo sa 5 wounds of Jesus Christ. 5 major wounds of Jesus Christ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 major wounds of Jesus Christ. Okay, sige. Brad Doming, terere. Napay lain nga simbolo. Kay as time goes na evolve with ang sign of the cross. Kung makakita mo to sa mga obispo, sila meaning the sign of the cross. Ngol diri Greek meaning ba? Greek word of Jesus Christ. ICXC. Mo na ang mga atong mga silbing mga obispo, mga siya, sign nga na. Kaya meaning Jesus Christ, ang purposition sa atong tudlo is sa daas nga ni Jesus Christ plus ato pa yung sign na. Ato pa yung sign na. So may meaning gikan si babaw palos ubos, gikan diri wa na to tuon ninyo, wa sa pari wa sa obispo, tuon ninyo din So it means si Jesus Christ uban sa man dito sa langit, simbolo sa langit ang babaw. Si Jesus Christ uban sa man sa langit, minaw diri sa yuta. Onja nagpasan og sa mga kabugaton sa atong mga kasalanan. Nagpasan sa atong kabugaton sa aron kita maluwas. Amen. Praise the Lord. No? Thank you, Jesus. So, mao na siya. Ang meaning sa cross. Diyan na po yung mga matod pa ni Pope Innocent. Paspasan, nino kay gitay man na ba kung birthday nyo. Na po kansi ko kayo kay si Brad Paul ako kayo. na si Pope Innocent III, nga siya, sa 12th century, no, na apoy, mo ni siya, pag-abot ni siya, we use the 3 fingers with the sign of the cross, we are invoking the Holy Trinity. Mo na siya, no, ano diri. So, diyan na po, kinadol dyan nato nino? Nagkibaw na Giovanni, si Saint Jerome. Mo na gingon, isugo ni Pope Damaso, magungpal sa Biblia. Ningon si Saint Jerome pod, sikap ni nato mga CFD na siya. By making the sign of the cross in your body, will guard all the doors of your heart, so you are protected. No evil can easily enter into your heart
and even your five senses. Mo na gawat ni Father Darwin. Nga kinahanglan kurusan nato. Labi nagpadung tamatong. Kurusan atong kaugalingon, five senses. Unya, ako style kay samtang garusaryo ko, mag-cross ko sa akong five senses. While garusaryo ko, kurusan akong bata, ang ato, hindi mo apil o garusaryo, nagkurusan ako ang iyang mga five senses, aron po siya maprotekted. Nandiyan sa akong Bible, na ako yung holy water, ibutang sa altar, inagsunod na ko sa bahay, manguros, inagawa sa bahay, manguros, holy water ang gamiton. Sa nga na ako ang buhat. Okay. Harita sa mga ginagmayng cross. Eh, so ito ta sa dagkong cross. Ano daghang di kabaw ang gagmayng cross, oy? Daghang di kabaw ang ginagmayng cross. Nga na po even gani katikisi mo kahibaw kung unsa kahibaw tag Bisaya. Pero og in English, dili ta kahibaw. No, sa ari dili by the sign of the Holy Cross. Ano this babari deliver us from our enemies. Yeah, you, He is our God. It is hard to beat, babas hard to beat. And the usahon na to sa pinakadakong cross, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Oh, in English ni na po, Bisaya po brad. Tungod sa timaan sa Mo gani ang gibutang kay kuan. By the sign of the Holy Cross, na to, ipating na to. Deliver us from enemies. Ang meaning ani, nga hinluan nito sa Dios ang atong mga huna. Ang atong huna-huna, mahimo untang iyang ang iyang huna-huna, mahimo untang atong huna-huna. Ang iyang kasing-kasing, mahimo untang atong kasing-kasing. Hinluan unta sa Dios ang atong kasing-kasing. Mo na atong krusan ang atong kasing-kasing. Oh. Nya atong baba pa di ay hindi po ko. But the sign of the Holy Cross, deliver us from our enemies. It means enemies kisa may atong pinakadakong enemy. Kisa mo yung pinakadakong kontra. Ha? Ang atong pinakadakong kontra. Ganong anak ang be. Ang atong pinakadakong kontra. Mga atong dila. O gaging atong dila, magka-create matag-an enemies. Pinagay sa itong pagpanuti. O pinagay sa itong marites. Pinagi sa itong pagpanginsulto. Naghanang na sugo na ito, pinagi sa dila. We can create enemies, we can create friends. So, pinagi sa, mo na itong kontra. Ay kaya ng dila, sa mas kamay kalayo nga, magasunog sa tibok lasang. Oh, so, kinahanglan nga, ato ning guardian, pinagi sa pagpanguros. Oh. So, pinaka-greatest enemy na to is our tongue. Tungod kay hindi mo tagdaghang kaaway eh. Wata kay bawd ka ng suko na to. O kay bawd daghang estudyante na suko na ko. Ay daghang estudyante ni. Unya po kay bawd na po kay mga amigo, di ba? So wata kay bawd. So kinahanglan ato always i-guardan. No, guardahan ang atong kaugalingon. Walang sige na panguros yun. Masuko ni sa mo sila. Adlo ko sa cross. Okay, ang yawa dili baya manguros. Muna ang yawa di siya manguros. Muna masuko sila og magsigit tag panguros. Musamot sila kasuko magsigit tag panguros. Bisaya tare. Nagang di kay bawo sa English no? Anak tayo sa Bisaya. Ano po yung mga ngaji ba, mananabtan sa tungod santimaan. Sa mga mananabtan, ringon, marong ba? Tungod santimaan. Tungod sa timaan sa Santa Cruz, bawiyon mo kami. So, address tungod sa timaan sa Santa Cruz, sa among mga kaaway, bawiyon kami, Ginoong Diyos, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nindot kayo no, kung atong buwardyahan, ang atong lawas pinagi sa pagpanguros. Okay, Diana. Pila pa ni ka-slide ha? 22. Katunga pa. Okay. Ang timaan sa cross, doon ay kahulugan sa Biblia, sa kanunay. Na meaning sa Biblia. Tungod kay kita, napukan, nakasala kita. Pinagi sa has, diha sa kahoy, kita nakasala. No, sa kahoy. Nga pinagi po sa kahoy, kita nabuhi na luwas pinagi sa kahoy. Niya ang bunga sa kahoy, no? Nga mao si Jesucristo. Naluwas kita pinagi sa kahoy. Ano ta dili? Meaning ni siya. Sa templo sa mga Israel. Di pareho ko na gudi gapit.
Palihog ba ng kuan? Okay. Sa templo sa Israel, sa ilang temple, na square na temple, mo na siya temple. Saudi Na siya part sa temple ani niya. Saudi Mo na siya, of course, di mo na gate. O mo na siya halaran nila. Ani sila maghalad. Ani nila sunugon ang ilang ihalad ng mga akarniro. Ani sila sunugon. Then, sa sulod, gitawag niya siya holy, dapita. Nga sa sulod, ilang is gitawag niya siya holiest. Mo na gitawag holiest of the holy. Pinakabalaan sa balaan. Holiest of the holy, pinakabalaan sa balaan. So, mo na siya na covering sa curtains. So, sa curtains, na lamisa para sa pan, na pillars na upat ka haligi. Na po'y sungay-sungay sa ilang haligi. Na po'y lampstand. Kini siya, na laver, kaya bang, sa atuas, simbahan, mga na huwanawanan. Ang pare, before sila magsakripisyo, ang pare, muhimo siya sakripisyo, mahunaw sa sauna. Mahunaw po hinawanan. Ano po sa tuwa, bangan mo, before ito mo sa simbahan, ano po ta? So, na po na pare, laver. Na golden lampstand, na altar of incense, na inner veil, na ang suda na is Ark of the Covenant. Ditawag siya, holiest of the holy. Sa New Testament, Ark of the Covenant. Kung sa may sulod sa Ark of the Covenant? Tulo ang sulod sa Ark of the Covenant. Kung sa man, baston ni Aaron, mana gikan sa langit, o ang pulong sa Diyos Napo kasugo. Napo kasugo. Iso dito. Maoto, napo kasugo. Nga, kisa man na siya, ang simbolo ng pan, pulong, o kay pulong, ang commandments, pan, pulong, o baston. Kisa man ang simbolo sa New Testament. Mauna si Jesus Christ. Kay ang may kagbaston ni Aaron, nagsimbolo sa pagkapare. Na si Jesus Christ is Pangulong Pare. So, ang pan, nga gikan sa langit, nga nangabusog sila. Pero nangamatay gyapon. Natud pa ni Jesus Kristo, nangabusog ka mo. Aba nangamatay gyapon ka mo. Aba ting pan nga gikan sa langit, mabuhi ka mo. Mabuhi ka mo. Nga ana si Jesus Christ. Mo si Jesus Christ na siya ang naa sa sudiha. Unya, katong sa pati usa, tulo. Pan, baston, ug ang pulong. Si Jesus Christ na tanan, ang pulong Dios. Si Jesus Christ mo ang pulong. Kinsa man ang gisudlan sa pan, sa baston, sa singan atong gisudlan, mao ang Arka sa kasabutan. Sa New Testament, kinsa man ang Arka sa kasabutan? Si Mama Mary, Arka sa kasabutan. Niya si Mama Mary sa kabalaan, ang pinakabalaan niya na sud niya, mao si Hesus Kristo. So mao na siya nga jud gabi ang prefigure, pattern, no? Ang foreshadowing, ito na siya og anino. Ang Old Testament, anino sa New Testament. Prefigure, no? Sa New Testament. So, ano siya? Since na may altar, no? Okay. Na istorya. Taas sa problema kayo. Na istorya nga sa panahon sa Kings, sa panahon ni Solomon. Nga kini mga tao gani nga makasala. Muna yung nabatasan, no? Nga kung makasala ang usa ka tao, nahitabo na diha sa Book of Kings, basahon sa hari, nga pagkasala, aron sila maluwas ba kay patyon, kung kayo sila, stricto, yung balawid, aron sila maluwas ba? Kung dali sa dagan ato, dapat sa haligi, nga sungay-sungay, na haligi sa babaw, haligi, basa, bisan asa napita ba ng haligi sa holiest of the holy, muhawid sila ato, aron, dili makapatay nila ang hari. Kaya giisip nila ang altar na pinakabalaan man. Balaan man kayong altar nga dili siya magyama-yama o kanang patay, kuha o patay atong mga tawhana. So naa na mabasa diya, nabatasan diha sa panahon no, sa mga Hudiyo nga mo dangog sila adto or dili sila patyon. One time si Adonias, ikaw pat nga anak ni David. Naisala si Adonias ba? Kaya
proclaim siya sa ikaw galingon Hindi topics po. nga siya mo'y hari. O pa man si David mag-proclaim o kisay hari sulod niya katiguan naman si David, kamatyo naman si David. O niya si Solomon ang gisaaran ni si Solomon, si Bathsheba, kanang asawa ni David, nga ang iyang anak si Solomon, gisaaran nga mo'y mahari. O pa man proclaim si David o hari nga si Solomon, ay gadali-dali man sa Adonias, iyang giproclaim iyang kaugalingon, naghimo siya bangkiti, iyang gipatawag ang mga igsoon ni David. Nya wa apel si David, wa apel ang mga kaalyado ni David, namili na siya sa mga kaalyado. Iyang gipatawag, naghimo kaugalingon, bangkiti, gaproclaim siya sa kaugalingon nga hari. Pagkahibaw ni Bathsheba, ang inahan ni David, ingadto siya sa gipahibaw niya si David nga tinuod kang proclaim anak gimo hari nimo si Adonias. O wala karon imo sabi kana mo Solomon himong hari. Isabi ka nako himong hari Solomon. So gihimo hari ni David si Solomon. So nahimong duha ka hari ba? So nanghugyaw sila kay giparada man si Solomon. Legit man nga pagkahari si Solomon giparada, nanghugyaw sila, gidawat si Solomon sa mga katawan. Nahadlok man si Adonias Nadlok man si Adonias, nga paksyon siya, nanganagan ang tanan ng mga bisita niya. Nanagan mga tanan ng mga bisita, ang hitabo. Dagan si Adonias diha sa halaran. Yung hawid siya sa mga sungay-sungay diha sa haligi. Yung hawid siya, niingon siya. Gianha siya ni Solomon. Yung namagana. Panumpa na ko, nga dili ko ni mo patyon. Panumpa na ko, nga dili ko ni mo patyon. Niingon man si Solomon, makita na akong tanong ka, no? Di ka napat yun. Wala dyan napatay na spare dyan niya. So din niya tungod, kinihawid siya sa halaran. Pero namatay, gihapon siya kay nawa mo sa halaran. Kitagaan natin sa chance. Ay, nalanghin naman po siya ni Bathsheba, ina yung anak, bi? Ina yung anak, mother man siya ni Solomon. Ina yung anak, bi nga. Kaya nang asawahon ako sa Abisag. Ang asawa si amahan niya, asawahon. So nasuko man kay Solomon, gisugo niya. Hala patya to si Adonias. Di gidungkag si Adonias, napatay na gihapon si Adonias. Diya pa usa si Huwab, nahadlok siya kay patay si Adonias. Nindagan po siya na, ninghawid na po siya diha sa altar. Unya tungo sa kadako sa sala ni Joab. Wala na dyan siya ma-spare. Nung siya dako na kaimong sala, di na dyan pwede. Bahala siya, patyo siya tubangan siya sa altar, namatay siya. Pero nabatasan sa Dio na kumuhaw siya sa altar, mas spare ang ilang kinabuhi. Mao na siya. So, ang altar, giisip nga balaan kayo. Sama dili sa atong simbahan, ang altar nito sa misa. Kaya magmisa ta, isip na itong balaan ang altar. Ato himuan ang mga sakamento, na ay mga vow sa kaminyon, ato tumangan sa altar. Na sa kaminto sa bunyag, adto tumangan sa altar. Kung sa kaminto sa orden, adto tumangan sa altar. Kay tungod kag isip nato nga balanog gi-honor nato ang altar. Kanang altar kanang lamisa nga misahanan nga apil ang cross mao na mao isa ng balaan. Kanang panday tabernacle sudanan na siya, no? Sudanan siya sa lawas ug dugo ni Kristo. Vessel na siya. Nga kilahipon ang altar. So mao ni atong giisip nga balaan ang cross ni Kristo. Unya kay dili mata makadas kung altar dito sa simbahan. Usa may paagi nga madana to ang cross ni Kristo mo'y silbing simbolo sa altar. Nga tingnan una to atong isuot unya atong itapot sa bongbong ato sa balay kada suok sa balay ato na magbutang tag crucifix sa atong bahay. Na importante kayo. Okay, lain na po. Nga, more sabing typology ba? Sa mga Israelita, nag-adto nila sa, nag-adto nila sa Kamingawan, musunod sila sa panganod. Nagsunod nila sa panganod, kanang panganod ilang magunaman ng adlawan. Inagunang panganod, dali-dali sila kasibo sa ilang mga tents. Nag-move sa panganod, nadala ko sila habwa, asimbol silang tents. O diyan, gabi ni magani nga, muhunong ang liliman panganod, kundi kayo man, naghunong sa kayo, nadali po sila, nadali po sila asimbol silang tents. Nag-move sa kalayo, nadali po sila asimbol sa tents.
Pero naa siya pattern nga gatag sa Ginoo. Inag-assemble silang tents. Ingani ang porma nag-assemble sa tents. Sa Sidlakan, sa east, tuag kampo ang banay ni Juda. Nga sa east, dili kinahon sa east, tuag nagkampo ang banay ni Juda. Sa south, tuag nagkampo ang banay ni Ruben. Diri sa west, tuag nagkampo ang banay ni Ephraim. Dito sa north, tuag nagkampo ang banay ni Dan. Ug tanaw to si Gubaw, kasi porma. Porma ang cross nga taliwa ang tent of the Lord's presence. Porma ang cross. So naa yung meaning no, nagiging pattern na daan sa Dios nga na jumabot, na pahitabo na sumabot. Okay, paspason. O niya sa Mishnah. Naranay commentary from Mishnah book sa Jewish book. Na Jewish book, libro sa mga Hudiyo ba. Nga nagpass over nila, umagihaw sila kaniro, nagilaw nila kaniro, hiluan ng kaniro pagkuhan, Picasso nila na. Naiduha kakahoy, itusok dire, itutusok ikasulubot, padung anak. Kung si Purma, cross gyapon. Imagine ka niro, kisa may nagsimbolo anak, si Jesus Christ, o niya, siya mo'y nagsakripisyo, o sakripisyo, pinagi sa cross. Nga na gyapon. So, bahin sa staff, sungkod o bunal, mao ni siya, ang sungkod o bunal. Nasa Psalm 23 to 24, bisan pag maglakaw ako sa ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay naguban ka man kanako. Gipalitan mo ko pinagi sa imong sungkod og bunal. Sa Old Testament, kinsa may sa New Testament, unsay mong panalipod nato? Pinagi sa cross o sign of the cross. Sige, mao na siya. Unya na palain. Si Moses, mapildi ang mga Israelita. Kung si Moses, inawag yung gamot. Purman cross ang gamot ni Moses. Nagsaka sa gamot ni Moses sa kontra niya sa Amerikanhon man. Ang alam ko na Amerikanhon. Nagsaka sa gamot ni Moses na purman cross. Mudaog sila. Nag-ubos na gani. Ay, mapildi sila. Mao na dadali kuhag yung mga kauban. Yung mga kauban, inang tukuran. Gitukuran nila. Or magsinga na. So it means symbol sa kadaugan. Ang purma sa cross, symbol sa kadaugan. Kadaugan sama ni Kristo, nagadupa sa cross, simbolo sa iyang kadaugan. Simbolo sa iyang gugma na to. Okay. Napo dire, sa Genesis, si Isaac, si Jesus, na naat siya prefigure po, si Isaac, nagdala og kahoy. Niya, si Jesus Christ, nagdala po kahoy. Niya, si Moises, simbolo sa amahan. Na siya simulan dyan. Ang iyahang paspason na Abraham o si Isaac. Unya, kinang kahoy nga gigdani sa muna ang altar. Sa may prefigure niya sa New Testament, ang altar mo si Hesus Kristo. Ang altar mo ang cross, ang higda si Hesus Kristo. Higda dyan sa maong kahoy, mo si Isaac. Unya na siya meaning. Na meaning sa yahang Abraham. Abraham is a symbol of Heavenly Father. Isaac is a symbol of Jesus Christ. Fire is a symbol of the Holy Spirit. Then, ang knife is the symbol of the crucifix suffering. Ang iyahang pag-antos. Paspaso na dyan na ako pagkamay. Okay, sige. Last na dyan si Constantine the Great. Ano yung din mapakita na ito nga? Grabe ang gahong ni Kristo din Si Constantine the Great, o sa kapagano ni siya sa Roman Empire, sa East Roman Empire. Kasi kontra ba? Sa West Roman Empire, si Maxentius ang kontra niya sa West Roman Empire. Tulo ka buok man ito nga kontra, hindi naman nila ang Osaka Emperor. So sila nandoon, si Maxentius gusto niyang mahilong ang tibok, ginanyan, tibok imperyo. So nag-away sila, naggila sila ng Constantine. Lisod ligon man si Maxentius. Nagbuo si Constantine, nagproblema sa saan nila nga. Ligon, nabalaka si Constantine. Motong hitabo, samtang natulog siya, nagdamgo siya. Ipadamgo siya sa Ginoo. Kung sa may ginamwari, na ay nakita niya nga cross dito sa sky, o na ay markang iniwan og in hoc signo vinces. In hoc signo vinces. By design, you don't care. In hoc signo vinces. So, mauna siya. Samtang nagmarcha po ng iyang mga sundalo, nagmarcha si Constantine ng iyang mga sundalo, si Constantine the Great. Samtang nagmarcha po si Constantine the Great, o iyang mga sundalo, nakita dito sila mismo na na-sign dito sa sky. O niya, o tutog pag yun niyo, kita ni mga cross, o dyan ay markang en hoc signo vinces. Sa mootong hitabo, hiinan siya ni
Eusebius nga, saan na dyan na sa Ginoo? Si Eusebius is writer na siya sa Christian history. Siya dismo kay amigo man sila ni Constantine the Great. Siya ang nagsuwat. No, gisuwat niya ang panghitabo nga nganong gabi ang cross nga nakapadaog nila. No? Si Saint Helena, nahimo pa ang Katoliko, matod pa no sa atong Christian tradition, nahimo Katoliko daan si Saint Helena hilom-hilom lang kay si pagano biya si Constantine. Ato panahon na gilutos ang mga Kristiyano ng panahon na ay di ko sila gusto political man ang hitabo adto. Gilutos ang mga pagano, ang mga Kristiyano sa una sa mga pagano kay di sila gusto nga mapulihan ang ilang political no agenda. So mao na siya. Paspason. Nahitabo no ang Battle of Milvian Bridge. Milan. Milvian Bridge. Nahitabo ang Battle of Milvian Bridge. Unsa man ni hitabo ani? Hapit sa kumuman, Battle of Milvian Bridge. Si Maxentius dito nagkampo forces niya. Nagkampo layo sa Tiber River. Para si Maxentius nalumos na si Maxentius, namatay na siya. So nagkampo siya, yung forces nagkampo sa Tiber River. The Prince Tiber River. Kapalayo sila no sa Tiber River. Sa likod nila sa ilang kampo, sa ilang grupo, na dito ang Milvian Bridge na giputol nilang Maxentius. Giputol nila nga nasa electric ba? Grabe ang nilang mga taktika, mga super power nga tactics nila, strategies nila, pero naisahan ng gihapon sila ni Constantine the Great tungod kay gibanan na siya sa Dios. Kaya nga no, gibutangan man cross ang ilahang mga espada, mga shield, mga taming, even mga flaglets, gibutangan o cross ang mga flaglets nila. So, naisahan gyapon sila ni Constantine the Great. So, ang hitabo, giputol ang bridge sa Milvian Bridge. Naghimo sila gamay. Ang taktika nila sa mga sa Western Roman Empire na silang Maxentius, nagama sila kaugalingon ng bridge. Sila nakaibaw. Nga floating na ba? Kamay na temporary bridge ba? Nga kaibaw ang mga silang Constantine the Great. Ang nahitabo is gira na, sulong na silang Constantine the Great. Nahitabo, dito sila nanagan sa ilang gama-gama nga bridge. Hagbong man sila sa bridge. Kaya naguba ang ilang bridge. Nangahagbong, nangalumos. Dito sila napilte. Kaya nangamatay yung put sila. Nangalumos. O, gipangpanak sila. Mo to the Battle of Milvian Bridge. Pinakalako. Diyod na. Epekto. Grabe, no? So, mao to siya. Na-convert si Constantine the Great, na-convert siya into Christian. Pero Wala mabununin. 212, na-convert si Emperor Constantine sa Catholic Church. Before siya na-convert, pag uli, kasagaran ba yan, kasagaran nga, udaw siya sa gira mo, ato siya sa Temple of Gods, sa temple, sa mga pagano na temple ba, ato siya maghaladhala ito, maghampo-ampo. Pagkadaw niya dito sa bato nila, Maxentius, dito sa ihang balay. Opa, may Catholic Church ito. Dito siya sa iyahang gliyong aguan, palasyo. Dito sa palasyo. Hantod na nga iyang gi-declare sa 313, gi-declare ang Edict of Milan. All the Christians are given freedom to worship the Lord Jesus Christ. Dito nagsugod. Gigamit si Constantine the Great. Oy, ang mausog ang Rome. Aron ba nga mausog ba? Ma-Christian. Mahimo ng kuhaan ang religion, Christian. He made the Catholic Church as the state religion of the Roman Empire. Praise the Lord, niabot din sa Pilipinas. No? Praise the Lord, niabot sa Pilipinas. Then, last the Jud, ingon si Santa Elena, kasi 20 years old na si Santa Elena. Ninyo siya, ito pangitaon ang cross ni Cristo. Ang gato'y kamatian niya ba? Ito pangitaon. Nga, dito sa Constantinople, ato sa Jerusalem. Ilang gikubkob. Nangutana sa una sa Judeo, asa dipita to gilubong? Asa to dipita ang gikamatyan ni Jesus Christ? Mo to ilang gikubkob. Nasa Church of Sepulchre, Tomb of Jesus Christ. Dito gikubkob niya, nakita nila ang tulo ka cross. Naapoy Christian tradition, duha ka cross. Naapoy sa internet, tulo ka cross. Kita nila ang tulo ka cross. O niya, kasi may timailhan nga, kaya mo ni cross Jesus Christ. So, ang gibuhat according to sa manual ko no, Defender's Manual, nagbutang sa minatay, o niya, sa usak ka cross dito na buhay ang minatay.
Pero sa matud pa diha sa history diha sa pag-research na si Saint Helena po nagipahikap niya ang kamadjunon nga baje na dying woman ba. Kamadjunon iyang gipikap sa cross. Diha na ayo gyud ang baying kamadjunon. So therefore ilang gisabot nga kini mo ni cross ni Kristo. So mo to nga pagkaplag na sa cross ng Kristo, mo to May 13, May 3 nagikaplagan ang cross ni Kristo. Pag 1960 giwa man ang May 3. Tungod kay giuilog man ang cross. Ang mga Persians gisulong mo po sila, gikuha ang cross, giilog nila ang cross. O nga, gusto ni Emperor Heraclius sa Byzantine Empire, nabawion ang cross. So, ilan na pong gisulong ang Persian, nakuha ang cross. Sa September 14, nakuha ang cross. Muna ito, exaltation of the cross. Uban sa pagpahinuod niya sa Church of Holy Sepulchre ni Jesus Christ dito sa Jerusalem. Maunay, istorya. Pagkahuman ato, mga to. Found ang Islam sa tuig 622. Gihangnak jud ko tama-tama. Aron mahuman. Okay. So, sakit ang tilaw bitaw. So, okay na ba ang Diyan akong pagpasabot ninyo? Pas ra? Okay, mauna to. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hello?